Sound. Magsisimula na tayo, bababa pa kayo. Buburahin ko kayo sa listahan. Kita nyo. Hindi ko makita. Dapat uusok siya. Ayusin mo upo mo kung di bumaba ka na. Dito kayo sa register ng Panginoon. Tutulan ko si Princess. Ama naming Diyos na nasa langit, at tunay nga po na napakabuti mo po sa amin. At tunay nga po, inaantay mo po kami manalangin. At tunay nga po, O Diyos, ay tinuturuan mo po kami na respetuhin ka po namin, mahalin ka po namin. Nandito po kami, O Diyos, dahil kailangan ka po namin. At salamat po sa patuloy mo pong pagtuturo po sa amin. Titigil po ako pag may maingay. Hindi na tayo natuto, ha? Patawad po na maraming beses, O Diyos, ay hindi ka po namin talaga napapaligaya. Nakikita mo po yung puso po namin, nakikita mo po yung asal po namin. Kaya patawad po sa mga pagkukulang po namin at lalo na po sa mga kasalanan po namin. Kaya tulungan mo po kami ngayong umaga, O Diyos, may makita ka po sa puso po namin na tuloy nga po na ikakagalak mo. At salamat po sa isang linggo kung paano mo po kami ginabayan. Salamat po sa pagpapala mo. Marami ka pong pinagaling na may sakit. Marami ka po sa amin na pinalakas ang katawan. At marami po sa amin na binigyan mo po ng parati ng pag-asa araw-araw. Dahil ikaw lamang po talaga, O Diyos, ang kabuuan ng mga pangangailangan po namin. Kaya Ama, nandito po kami para magpasalamat po sa iyo at para kumuha din po ng mga pangangailangan po naming spiritual sa darating na isang linggo. At salamat po sa barangay po namin, sa MDA, na inaayos po nila itong kalsada po namin. 6 na taon na nakaraan po, unang punta po ako rito, maayos pa, hindi po yan one way. Kaya tulungan mo po ang bawat isa po sa amin na ibalik po yung mga sidewalk, ibalik po yung kalsada. Ito po yung pinapanalangin po namin parati sa iyo. At salamat po, tinutugon mo po yung panalangin po namin. Kaya tulungan mo po yung mga namumuno po sa amin na you are a God of order. Kaya gusto mo po lahat ng bagay ay maayos po. Kasi ikaw po yung Diyos na maayos. Kaya Ama, ngayong umaga, salamat po. Salamat po dahil alam po namin, kasama ka po namin, dahil alam po namin, may ginawa ka na sa bawat isa po sa amin. Kaya tanggapin mo nga po, O Diyos, ang aming pasalamat sa iyo, lalo na po yung pagsamba at pagpuri po namin sa iyo. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Sabi niya sa awit 119, verses 109 at saka 112, ako'y laging nakahandang magbuwis ng aking buhay, pagkat di ko malilimot iyong kautusan. Sa akin ay mayroong handang patibong ang masasama, ngunit ang iyong kautusan ay hindi ko sinisira. Ang bigay mong mga utos
ang pamanang walang hanggan. Sa puso ko'y palagi nang ang dulot ay kagalakan. Ang pasya ko sa sarili, sundin ko ang kautusan. Susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Amen. May siya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May halik, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Sa halik ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagaan, ayan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsasalamat nasa Kanya. May saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat puso napapagaan, kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pasasalamat lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat puso napapagaan, kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba nasa Kanya. Para lang sa Kanya. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. How could you earn it? I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming.
out, but still I found Mr. 99. I didn't earn it, I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but the trophies could not equal to the grace by which I stand in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. Victory, let it be said of me, my source of strength. Now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my days but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. Every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. Every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. My source of strength, my source of hope is Christ alone. My source of strength, my source of hope is Christ alone. Ama naming Diyos, at tunay nga po na Ikaw po yung pinanggagalingan ng lahat. Kahit buhay po namin ay hawak mo po. At salamat po, pinahiram mo po kami ng oras para patuloy na magawa mo po yung magandang plano mo po sa amin. At salamat po, Diyos, maliban po sa iyo, wala po kaming magagawa. Ikaw lamang po talaga ang lahat-lahat. Ikaw po yung dahilan kung bakit kami nabubuhay at ikaw po yung dahilan kung bakit kami gumagaling, lumalakas. Kaya ngayong umaga, O Diyos, nararapat lamang po, O Diyos, na masamba ka po namin. Hindi lang po sa Espiritu at katotohanan, kundi gusto ka po naming sambahin sa pamamagitan po ng iyong mga salita. Salita po na nagbibigay ng pag-asa, salita na nagbibigay ng buhay, salita po, O Diyos, na pwede po naming panghawakan, salita po, O Diyos, na gumagabay po, at salita na magagamit po namin, O Diyos, sa araw-araw na buhay po namin. Kaya samahan mo po kami.
Ingatan mo po kami, yung mga problema po namin, O Diyos, ay tulungan mo po kami, may isang tabi muna po namin. At yung konting minuto po, O Diyos, ay 100% po, may bigay po namin sa iyo. Salamat po, Diyos, tanggapin mo nga po ang aming pagsamba sa iyo sa pamamagitan po ng pakikinig ng iyong mga salita. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Good morning. Bago magkabisihan ng lahat, batiin mo nga yung katabi mo na Merry Christmas. Oo. So, napakabuti ng Panginoon, di ba, na kahit wala pa akong naririnig na na Christmas carol, pero sa puso natin meron, di ba? Meron. Dahil napaka-importante na maalala natin ito yung panahon na ipidala lang Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak. Kasi kailangan natin siya, kailangan natin ng kaligtasan. At ito parati yung iba-ibang pamamaraan, iba-ibang estilo, iba-ibang salita. Pero ang punto lang na ng Diyos, magkaroon tayo ng kaligtasan. Mga bata, behave, wala si Teacher John, ha? So, ako, ang teacher nyo. So mag-behave kayo, palalabasin ko yung makulit, ha. So salamat sa Panginoon sa araw na to. Meron siyang ginawa na, actually meron na siyang ginawa. Na wala ka pang nirespond, meron na siyang ginawa. Yun ang tatandaan mo. At ang importante, parati mong alalahanin. Alalahanin na yung pangalan natin, dapat sigurado ka na nakasulat sa langit. Sigurado ka na nakasulat doon sa libro ng buhay. Kasi pagdating ng oras, haharap tayo paisa-isa. Hindi pwedeng grupo, paisa-isa. At kapag hindi nakalista ang pangalan mo sa libro ng buhay, ito yung sinasabi ng Diyos, mapapahamak tayo. At ito yung gusto niya. Paulit-ulit, iba-ibang pamamaraan, pero isa lang ang tinutumbok ng Diyos na bago tayo mamatay, bago mag-rapture, bago tayo hatulan, ay magkaroon tayo ng kaligtasan. Kasi sinabi ng Diyos na itinalaga tayo na mamatay minsan. Minsan lang tayo mamamatay. At pagkatapos, pag namatay, kahatulan. Wala nang waiting time, walang waiting period, walang purgatory, wala na magawa. Basta't namatay ka, yung hatol. Hatol na sa langit ka o hatol na sa impyerno ka. So ito yung paulit-ulit, gustong maniguro ng Diyos na sigurado tayo. Sigurado tayong maligtas. So salamat sa araw na to, patuloy nating pinag-aaralan niya sa Gospel of Luke. At nung nakaraan, kaya sabi ng Diyos, makipagkasundo ka na kagad, di ba? Natanda yung lesson natin. Kasi dadalit ka husgado, dadalihin ka sa hukom. At pag dinala ka doon, siyempre lahat tayo guilty. Tama? Lahat tayo guilty kasi lahat tayo ay may kasalanan. So pag umarap tayo sa hukom, sabi niya, God will find you guilty, paparusahan ka. So bago tayo umarap sa Panginoon, bago tayo mamatay, makipagkasundo ka na. Paano ka makikipagkasundo? Panginoong Yesus, tulungan mo po ako, pagsisihan ko po yung kasalanan ko, talikuran ko po, at sumunod po ako sa iyo, at patawarin mo po ako, at magkaroon po ako ng kaligtasan. Ito yon. Sabi niya, makipagkasundo na kagad sa Panginoong Yesus. Pangalawa, nung last week, yung magsisi upang hindi mapahamak. Nung hindi pa nagmi-ministry si Jesus, di ba, nauna si John the Baptist, siya yung forerunner ni Jesus, siya yung tagapahayag na darating si Messiah. Ang mensahe niya, simple lang Sabi niya, pagsisihan mo, talikuran mo ang iyong kasalanan, magpabautismo ka para ikaw ay maligtas. Ito lang, hindi siya mahirap Kaso yung hindi ito yung sorry, hindi yung sorry. Yung pagsisisi, ayaw mo nang ulitin. Of course, nauulit mo siya. Pero makita ng puso ng Diyos sa puso natin, ayaw ko po nung ulitin. Kaya tatalikuran mo siya Tatalikuran mo siya, nandun yung pagsisisi sa puso mo, ayaw mo na siyang ulitin kasi mapapahamak ka. At ngayon, pag-aaralan natin yung talinghaga ng puno ng igos. Sino na nakatikim nito? Bawal magsinungaling. Ito, ano ba yan? Hindi yan dragon fruit. Ano yan? Diba? Ano yan? Yan yung igos. Ito tumutubo sa Israel, kakainin ng ibon,
pupo yung ibon, so nakakalat sila. Pero ang talagang puno ng igos, lumalaki siyang ganito. Kaya lang ang Korea, isa sa pinaka major fruit nila yan. Hindi nila pinapalaking ganyan. Bakit? Walang taong tutulong na mag-ani. So ginagawa niya, maliliit lang yung kaya lang niyang abutin. Tapos nag-iisa siya, inabot niya, nalaglag siya, ano mayari sa kanya? Walang tutulong. So ginawa nila, yung sa Korea, mabababa lang, hanggang ganyan lang, yung maaabot lang ng kamay mo. Hindi ka maghahagdanan kasi delikadong pag bumagsak ka, nag-iisa kang farmer kasi wala nga ang tao sa kanila. Kulang na kulang ang tao sa kanila, kaya ang daming trabaho. Kaya ang sweldo napakataas kasi kulang yung tao. So ito yung pag-aaralan natin, ginamit ng Diyos yung puno ng igos kasi sa Israel ganyan yan. Ganyan kalalaki hanggang ngayon, meron sa Israel. Ito yung puno ng igos. Tingnan natin sa chapter 13, verse 6 hanggang 9. Pwede ba tayong tumayo bilang respeto sa salita ng Diyos at sabay-sabay nating basahin? Verse 6, sinabi pa sa kanila ni Jesus, ang talinghagang ito, may isang taong may tanim na puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan tinignan niya kung may bunga ang puno, ngunit wala siyang nakita. Dahil dito, sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito. Ngunit wala akong makita. Putulin mo, at nakakasikip lang yan. And 8, ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po, muna nating putulin ngayon. Huhukayan ko po ang palibot at lalagyan ng pataba. Baka sakaling mamunga na sa susunod na taon. Kung hindi pa, saka po ninyo ipaputol. Amen. Ama, salamat po sa salita mo. Tulungan mo po kami sa kapangyarihan po ng banal na Espiritu mo. Ikaw po yung mangusap sa bawat Espiritu po namin tungkol po sa katotohanan, sa kahulugan ng iyong salita na pwede po namin magamit sa pang-araw-araw na buhay po namin. Samahan mo po kami, ingatan mo po kami, alisin mo po yung distraction, palibutan mo po kami ng angels para mangyari nga po yung kagustuhan mo ngayong umaga. Salamat po sa iyong pag-ibig. Ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. So sabi niya, makipagkasundo agad last. Pwede po umupo. Makipagkasundo ka agad kasi hindi natin alam yung oras. Hindi natin alam yung oras. Kaya merong sense of urgency. Agad-agad. Nung marinig mo yung sinasabi ni Jesus, ako yung daan, ako yung katotohanan, ako yung buhay, walang makakapunta sa langit, kundi sa pamamagitan ko, hindi siya mahirap intindihin. So maniwala ka. Kahit hindi ko po naintindihan, Panginoong Yesus, naniniwala po ako, na hindi ko po kayang dalhin ang sarili ko sa langit at wala pong ibang makakapagdala sa akin sa langit. Kahit ganito lang kasimple, magkikilos ang Diyos sa puso mo at tatatakan ka niya bilang anak. Anong tatak niya? Ipapadala niya yung Holy Spirit dito sa puso at dito siya tatahan. At pag nandito na yan, isa sa ebidensya na ikaw ay anak ng Diyos, nandito yung Holy Spirit, nag-iisip ka palang gumawa ng kasalanan, alam mo yung kinakabahan ka na. Tapos nung may magawa kang hindi maganda, kahit na nanalo ka pa, kahit na tama ka pa, di ba meron kang konsensya? That's the presence of the Holy Spirit dito sa puso. Kaya napaka-importante na ikaw mismo, alamin mo, ano yung relationship ko po sa iyo, Panginoon? Ano ba ako? Taga-pakinig lang ba? Anak mo ba ako? O kilala lang ba kita? Napaka-importante po. It is a personal relationship na ikaw lang ang pwedeng magdesisyon yon. Walang pwedeng magdesisyon na iba. Kaya na makipagkasundo ka kagad. And sinundan, remember, sabi, isipin ng oras. Kailan ang oras? Ngayon. Ngayon naririnig mo ito, huwag mo na ipagbabukas. Kasi nakakasiguro ba ako na bukas buhay pa ako? Hindi, di ba? So maniguro ka. Kasi kahit anong gawin natin, itong katawan natin ma-expire. Ang importante, magkaroon ka ng assurance na ma-expire man yung katawan ko, yung kaluluwa ko, babalik siya sa Panginoon at isipin yung babala. Paulit-ulit, di ba babala ng Diyos? Dito sa pag-aaralan natin, walang bunga yan, putulin na yan. Ano yung bungang yon? Matagal ka nang kinakausap ng Diyos pero ayaw mo pa rin magdesisyon. Matagal ka niyang gustong tulungan ng Diyos pero ayaw magpatulong. Sariling sikap ka pa rin. Di ba sabi nga niya nung makita niya yung Jerusalem, kung alam mo lang, sabi ni, umiyak si Jesus, di ba?
nung makita niya yung Jerusalem. Kasi pinapatay nila yung mga propeta doon. Kung alam mo lamang, sabi ni Jesus, para akong nanay na manok, inahing manok, gusto kitang lingapin sa ilalim ng aking pakpak. Hanggang ngayon, ito yung sinasabi ng Diyos sa atin. Pero kung minsan nandun yung katigasan ng ulo, di ba? Saka na yan. Saka na yan, bata pa ako. Pero ito sabi ng Diyos, isipin mo yung babala. Sabi niya, mapapahamak ka. At pag napahamak ka, again, inuulit ko, yung tinuro sa atin nung araw, hindi totoo. Walang purgatory. Kapag namatay ka, kahit ipagdasal ka namin dito araw-araw, kahit ipagtirik pa kita ng kandila rito araw-araw, hindi na mababago yon. Kasi itinalaga tayo ng Diyos na mamatay ng minsan. At pag namatay tayo, kahatulan, langit ka o impyerno ka. Paulit-ulit sinasabi ng Diyos para hindi lang maintindihan, kundi magdesisyon tayo. God, ayoko po sa impyerno. Panginoon, gusto ko po. Tulungan niyo ako rito. Balakas mas. Gusto ko po sa langit po, ayoko po sa impyerno. Ito lang, somebody umupo dito para. Kasi wala silang Sunday school po. Kaya we have to bear with them. And then sabi niya, magsisi upang hindi mapahamak. Agad-agad. Alam mo na may kasalanan ka, di ba? Sinong walang kasalanan kahapon? Hoy, wala ka nagawang kasalanan kahapon? O sino yung nagkasala kahapon? Lahat tayo, di ba? Lahat tayo. Doon lang makikita mo Makikita mo lang, you cannot be perfect until napupunta ka ng langit. So magkakasala, ang kabayaran ng kasalanan ay? Yun So dapat pinatay na tayo lahat, pero biyaya lang ng Diyos na buhay pa tayo. Kaya sabi niya, agad-agad, pagsisihin mo yan para hindi ka mapahamak. And then, pinag-aralan natin, in example ni Jesus, sa tingin mo ba yung namatay sa templo, naglilingkod siya sa templo, namatay siya, mas masama siya sa kaysa iyo? Sa tingin mo ba, sabi niya, yung nahulugan ng andamyo na namatay dahil sa tore, mas masama siya sa kaysa iyo? Hindi. Kasi sabi niya, ang titingnan mo ito, merong tunay na kalamidad. Ang tunay na kalamidad, sabi niya, hindi lang yung bagyo, hindi lang yung tsunami, hindi lang yung nabagsakan ka ng tore, hindi yung nabaril ka. Lahat yan mangyayari yan. Pero ang tunay na kalamidad, sabi niya, kapag hindi ka nag-ingat, pupunta ka ng hell. Ito yung tunay na kalamidad. At ngayong araw nito, sabi niya, hiram. Hiram natin yung oras natin. Di ba remember from the start kay Adam and Eve pa lang, pag sinuway mo yan, nagkasala ka, di ba sabi ng Diyos, at ang kabayaran ng kasalanan ay namatay. Pero mapagpasensya ang Diyos, di ba? Hindi sila pinatay kaagad. Kaya yung oras nila Adan na yon, parang hiram na oras. Parang sa atin. Di ba dapat namatay tayo matagal na? Kasi kailan tayo nagkasala? Kailan nagkasala yung nanay natin, yung lolo natin, naman natin kay Adan? Dapat matagal na tayong patay. So, buhay ako ngayon, pero tatandaan mo, yung oras na yon ay parang borrowed time, hiram na oras. Hindi mo alam kung kailan ibabalik yun. Alam mo, napakaganda yung yung nung araw ginagamit pag wala kang pera, di ba? Pahiramin mo naman ako ng kotse mo, pahiramin mo naman ako ng pera mo, ibabalik ko rin, di ba? Kasi pag hiram, ibabalik. Pero ngayon, iniba di ba? Pautang, sabi niya. Kaya may tindahan doon sa may 7-Eleven, tuwang-tuwa ko, gusto kong picturean Bawal umutang ngayon. Ngayon lang. Babalik ka bukas, nakalagay pa rin yun. Bawal umutang ngayon. Gusto ko, tuwang-tuwa ko, sabi ko, galing itong tindahan. So itong utang, kung napapansin nyo, kapag umutang ka sa akin, o umutang ako sa iyo, di ba? Okay lang. Pero pag siningil kita, away na, di ba? Tapos, ang sama ng salita, kala mo naman, di ba bayaran, di ba? Kaya yung una, pahiram. So the same dito, pahiram na buhay, isosoli yun. Pahiram na oras ng Diyos, isosoli yun. Ang importante, hindi mo alam kung kailan. So, in-extend yung buhay ko. Dapat namatay na ako 3 years ago. Nagkaroon ako ng stage 4 cancer. And then sabi ng doktor ko, bago ako operahan, hindi sila sure kung ako'y mabubuhay. So, pinagawa na ako ng last will and testament. At inayos ko na lahat. I put my house into order. Pero
pinahiram pa ako ng buhay. 3 taon nata nakakaraan yon, 4 na taon nata, pero buhay pa rin ako. Kaya lang hindi ko pa rin aram eh. Pinahiram ako ng buhay ng Diyos, in-extend niya yung buhay ko. Meron siyang purpose, pero hindi ko alam kung kailan. Kaya dapat ready ka everyday. Kaya pag umaga, pagising mo, tuwang-tuwa ka, di ba? Kasi buhay ka pa rin. Kaya hiram na oras, hiram na binigay ng Diyos dahil mahal niya tayo. Ang kabayaran ng kasalanan, ni kamatayan, alam na natin, dapat matagal na tayong pinatay. Pero biyaya ng Diyos, buhay pa tayo. Ang bata, merong nakukunan, di ba? Merong nakukunan. Meron naman na baby na mamatay. Meron naman na ilang buwan pa lang siya, nalaglag na yung mga ganon. Kasi ganon talaga eh. Ganon talaga yung design ng Diyos na because of sin. Ngayon, itong baby ito, nabuhay ito, di ba parang hiram niya yon eh. Hiram, anytime babawiin ng Diyos, yun, hindi natin alam. Kaya ang gusto lang ng Diyos, hindi mo alam hanggang kailan ng buhay mo, mamuhay ka ng tama. At ang pinaka-importante, huwag kang mapahamak sa impyerno, itong ayaw ng Diyos. Kasi ayaw niya na isa man sa atin ay mapahamak sa impyerno. Sabi niya sa Exodus 34, 6-7, sabayan niyo ako. Si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moises at sinabi niya, akong si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Simple lang siya, di ba? God is patient, God is love. Malinaw siya. Kung bakit si Adan, nagkasala siya, umabot pa siya ng 930 years old, di ba? Bago siya namatay. Pero, ang pag-aaralan natin ngayon, sabi niya, hindi ako madaling magalit, pero merong hangganan yan. Pag sinundan mo yan sa verse 7, sabi niya, tinutupad ko ang aking pangako, maging sa libo-libo, at patuloy kong pinapatawad ang kanilang kasamaan, pagsuway at pagkakasala. Ngunit, hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng Ama at ang pagpaparusa ko'y hanggang sa 3 at 4 na sanlibutan. So, wag lang yung verse 6 ang tatandaan natin. Mahabagin ng Diyos, God is patient. Tingnan mo rin karugtong nun. O nga, mapagpasensya ang Diyos, pero merong hangganan yun. Kaya sabi nga niya sa English, naririnig niya, yet He does not leave the guilty unpunished. So, hindi perfect God siya eh. Hindi niya pwedeng konsentihin yung kasalanan. Mahal niya ako, mahal ka niya, pero kinasusuklaman niya yung kasalanan. Kaya sabi niya, hindi pa rin pwedeng hindi parusahan yung kasalanan. Kasi yun ang tinakda niya eh. The wages of sin is death. Kabayaran ng kasalanan di kamatayan. Siya nagtakda nun. Alangan naman na bawiin niya yan o baguhin niya. Diba? Kaya sabi niya, mahal kita, pero dapat kang parusahan sa kasalanan mo. Ang kaparusahan, kamatayan. Pero dahil mahal kita, pinadala ko si Jesus. Na siya na lang yung papatayin sa halip na ako, sa halip na ikaw. And we celebrate communion ngayon. This is the essence ng communion. Inaalala, utos ng Diyos, alalahanin mo, ginawa ko kung paano ko binayaran ang kasalanan mo. At bawat pamilya, nung pandemic, binigyan kami sa Malacanang ng pero binigyan kami ng parang, pwede kami lumabas kahit na lockdown as a pastor kasi nagmi-minister kami. Isa sa mga tungkulin namin dapat dati, na turuan ang bawat tatay, bawat ama ng tahanan, na magkaroon kayo ng communion sa bahay ninyo. Very, very important to. Gustong-gusto ng Diyos to. Na kaya mamaya kapag ininom mo ito, kinain mo ito, hindi lang inaalala mo. Hindi mo lang inaalala yung ginawa ni Kristo. Inaalala mo anong nangyari sa buhay mo because of this. Nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Makakapunta ka ng langit dahil dito. Kaya pag ginawa mo ito, namnamin mo yung parang papasok siya sa lahat ng ugat mo, sa buong sistema mo. Kahit na yung karamdaman mo, sabi ni Jesus, by His stripe, you are already healed. Nang bawat latay ni Jesus, pinagaling ka na. Nangyari na yon. Kaya lang, nagpapaniwala tayo kay Satan eh. Di ba? Pero sinabi na ng Diyos, binayaran ko na. Pati na yung karamdaman mo yan, binayaran ko na. Pati na yung kasalanan mo, binayaran ko na. Kaya mamaya sana, kapag nag-take tayo ng communion, namnamin mo yon.
pakiramdaman mo, nadadalo yan niya sa katawan mo, dadaloy, may karamdaman ka, pagagalingin niya, may malungkot ka, gagaanin yung puso mo. Imagine kung bawat araw ginagawa natin ito. Kaya nag-asa ko ng permission kasi nawawala na siya ng halaga eh. Pero napakaganda kung every Sunday man lamang meron tayong communion. Napakaganda po. Pakiramdaman mo, pag ininom mo kay Diyos lang yon, yung kapangyarihan ng Diyos ay dadaloy lahat sa mga ugat mo at lahat ng karamdaman mo pwede niyang pagalingin. Ito yun. Kaso hindi tayo naniniwala. Hindi tayo naniniwala. Kapag naniwala, from the start, sabi niya, kahit mapunta ka ng langit, maniwala ka lang kay Jesus. Simple pala siya? Hindi. Naniwala ka kay Jesus. Sinabi ni Jesus, sabi mo, simple lang pala, maniwala ako. Kung naniwala ka kay Jesus, sabi niya, talikuran mo ang kasalanan mo. Hirap nun. Hirap nun. Mahalin mo nga yung kaaway mo. Ang hirap nun. So, madaling maniwala. Kaya pag naniwala ka sa kanya, lahat na sinabi niya, susundin mo. Kaya lang mahirap yun. Kaya sabi niya, hindi niya pwedeng palampasin yung kasalanan, pero dahil mahal ka niya, pinadala niya si Jesus. 1 Timothy 1:16, sabay-sabay natin basahin. Ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo Jesus sa pamamagitan ko ang kanyang lubos na pagtityaga at upang ito'y maging halimbawa sa mga sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Ibang pananalita pero parehas pa rin ang gusto ng Panginoon. Sila ang mga espiritong ayaw sumunood nung matyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noe. Habang ginagawa nito ang daong, doon ay iilang tao, 8 lamang ang nakaligtas. Walang pinag-iba ngayon. 120 years na nangangaral si Noah habang binibuild niya yung arko. 120 years, kasi mahaba pang buhay nila noon. 120 years ang nangangaral. Sino naniwala? Asawa niya, 3 anak niya, asawa ng 3 anak niya, tsaka siya. 8 lang. Hanggang ngayon the same. Ilang taon na ako dito sa EME? 2016? Iilan lang dito sa EME, iilan lang kayo. Wala namang ginawa kundi puro ganito, panalangin, lumuluhod yan, panalangin, pero iilan lang. The same, walang nagkaiba. Antay ng antay, pero inaantay ng Panginoon. Inaantay ka ng Diyos, inaantay ka na abutin mo yung kamag-anak mo, abutin mo yung kaibigan mo. Inaantay ka niya magpagamit ka sa Diyos para yung ibang maligtas din. Pero ikaw muna. Kasi you cannot give what you do not have. Kung wala kang Jesus, paano mo ipapakilala si Jesus? Kung di mo kilala si Jesus, paano mo siyang ipapakilala? Kaya sabi ni Jesus, hanggang ngayon, nakikinig, naniniwala. Anong kulang? Aksyon. Aksyon. Sinabi niyang, pagsisihan mo, talikuran mo ang kasalanan mo at sumunod ka sa akin. Iwanan mo lahat yan, sumunod ka sa akin. Genesis 6:3, sabi niya, sinabi ni Yahweh, hindi ko ipapahintulot mabuhay ng habang panahon ng tao sapagkat siya'y makalaman. Hindi nalalampas sa 120 taon ang kanyang buhay sa digdig. So binigyan pa tayo ng 120 years. Kaya lang hindi tayo sure kung aabot tayo ng 120 o sino dito yung 119? 118? 110? 100? 95, 90, 88, 87, 86, 85, 84, 83. Oh, 83. 83, di ba? 83. Binigyan ka ng Diyos 120. Sinabi niya yon. Pero bakit kumisan 45 ka lang, natatakot ka na mamatay? Di ba? Nilagnat ka lang, natatakot ka na mamatay? Tapos nagkaroon ka lang ng malaking tigyawat, sabi mo cancer, tigyawat lang yon o pigsa lang yon, di ba? So sinabi na ng Diyos eh. So maniwala ka lang, hindi mo lang kung kailan, pero binigyan ka ng limit. Ang punto doon, bakit hindi mo bala ka Diyos?
gusto mo, hindi ako lalampas ng 121 kasi hindi mo sinabi. Hindi ko pwedeng talunin si Adan. Pero importante, Panginoon, binigyan mo ako ng buhay, hiram na buhay ito. Tulungan mo ako po, alagaan ko yung katawan ko, alagaan ko yung isip ko, alagaan ko yung puso ko. Ito lang yun eh. Enjoy ko po anumang pong buhay binigay mo po sa akin. Kaya hindi yung mga takot-takot na gano'n. Sabi, parating inuulit ni God, do not fear, huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. Parating paulit-ulit sinasabi niya eh. Pero kung minsan, ka lang, sumakit lang ang tiyan mo, akala mo mamamatay ka na, di ba? Binigyan ka 120 years, gawin mo lang yung pinapagawa niya sa iyo. Hosea 4:17, sabayan niyo ako, nakiisa sa mga Diyos-Diyosan ang Ephraim, pababayaan minasya. Ito yung sabi ng danger. Ito yung mapagpasensyang Diyos, mahal ka ng Diyos, pinagpapasensyahan, pero merong hangganan. Sabi niya, pabayaan mo na siya. Hindi tayo kinakagat ng daga. Sino nakita ng daga? Oh. So, lahat na nakita ng daga, di ba? Sa tabi ng bahay natin o sa bahay natin, kung minsan may daga, di ba? Hindi ka kinakat ng daga kasi merong Diyos. Pero pag tinanggal mo ang Diyos doon sa equation, hindi ka lang kakagatin ng daga. Pag gising mo, baka dalawa na lang yung daliri mo, di ba? Ito yung katotohanan na nandun ang Diyos pero ito yung babantayan mo. Huwag mong abusuhin yung pagmamahal ng Diyos, yung pasensya niya. Merong hangganan yun. Anong sabi niya rito sa 1 Corinthians 5:5? Sabay-sabay tayo. Ibigay ninyo kay Satanas ang taong yan upang masira man ang kanyang katawan, maliligtas naman ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Di magtataka ka diba? Akala ko ba mahal ako ng Diyos? Bakit ako bibigay sa Satanas? Kasi paulit-ulit sinasabi ng Diyos pero ayaw mong makinig, ayaw mong sumunod. So ang huling disiplina ng Diyos, sabi niya, ibigay mo sa Satanas yan. Anong gagawin ni Satanas? Nanakawan ka niya, sisiraan ka niya, papatayin niya yung kinabukasan niyo, papatayin niya yung kaligayahan mo. Nanakawin niya yung asawa mo, nanakawin niya yung anak mo. At the end of the day, gutay-gutay ka na, di ba? And then baka sakali sabi ng Diyos, bumalik sa Diyos yon. Ginawa ng Diyos yon, mahal niya tayo, baka sakali. Ibig sabihin, dulo na yon. Dulo na yung ginawa na ng Diyos lahat sa iyo, pero you keep on, parang matigas pa rin ang ulo, sinusunod ng parisay, ibigay mo na sa Satanas yan, baka sakali. Dapat, bago tayo namatay, meron ka ng desisyon. Bago dumating si Jesus, anak ka na ng Diyos. At bago, huwag mo nang antayin na hanapin mo si Jesus, hindi mo na siya matatagpuan. Paulit-ulit sinabi niya, ngayon nakikinig ka, paulit-ulit kitang kakausapin. Darating ang oras, meron kang tenga, hindi ka na makakarinig. Meron kang mata, hindi ka na It is curse ng Panginoon yon. So habang nandyan siya, sabi niya, habang natatagpuan mo pa siya, lumapit ka na, makinig ka na. Ang talinghaga ng puno ng igos. Masarap yan, kinakain yung balat. Ako, si Pastor Shing Bibig, yung mga gitarista, sila yung kamay. O yung nagluluto, sila yung kamay. Ako, asan ako? Asan ako? Where I'm supposed to be a body of Christ. O, hindi ka kasali sa katawan ni Kristo. Ano sasabihin niya? Putulin yan. Putulin yan. Talinghaga siya. Ang sabi niyang putulin yan, itapon sa impyerno, the same yon. Tanggalin siya. Tanggalin siya. So, merong pasensya ang Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Pero hanggang saan yon? Hindi natin alam. Ibig sabihin, naririnig mo ngayon, God, o nga no, magmula nung nasa tiyan ako ng nanay ko, binantayan mo na po ako. At hanggang sinilang ako, hindi mo ako pinabayaan, hindi mo pinabayaan yung magulang ko para hanggang ngayon nakapag-aral ako. Pero ako, tanungin mo sarili mo, ano po yung ginawa ko sa iyo? Kahit ngayon, tanungin mo, ano po yung ginawa ko sa iyo? Hindi ka tumigil, inalagaan mo ako, binigay mo, pinagaling mo ako, pinalakas mo ako. Pero ako po, ano ba yung naibigay ko na sa iyo? Ano ba yung nagawa ko na sa iyo? Even today, kung anak ka ng Diyos, ama mo siya, mahal mo siya, tama? Minahal mo siya kasi minahal niya tayo, tama? And then kung mahal mo yung Diyos mo,
Anong pwede mong gawin? You can ask. And then sabi ng Panginoon, huwag mong tayo na putulin na yan. Putulin na yan kasi wala ko nakikitang bunga tuwing bibisitahin ko yan. Wala ko nakikitang bunga sa kanya. Pangalawa, una, paisa-isa tayong tinuturuan ng Diyos, paisa-isa tayong aharap sa Kanya. Pangalawa, hindi dahil may ginawa tayo, kundi biyaya lang ng Diyos po. Bigay ng Diyos, regalo ng Diyos. Hindi dahil pogi ako, hindi dahil sa maganda ka, hindi dahil sa mabait ka, hindi dahil sa may ginawa ka, kundi biyaya ng Diyos. Bakit sinasabi ng Diyos na gusto nating matutunan to? Para maramdaman mo, maramdaman ko gaano ka-importante ako sa Diyos. Na kahit ganito lang ako, mahal ako ng Diyos. Hindi niya ako pinababay. Parang dito, di ba? Hindi niyo nakikita yung pagmamahal ng Diyos sa atin kahit dito. Di ba? Na pinaglilingkuran tayo ng Diyos. Katulad na sabi niya, pagdating natin ng langit, sabi ng Panginoon, di ba, kakain ka sa aking hapagkainan. At pag sinaliksik mo yon, si Jesus pala yung nagsiserve. Siya yung parang waiter na nagsiserve si Jesus mahabang hagdanan na yon. Eh dito, mesa na kainan na yon. Dito the same, di ba? Nakikita yung pagmamahal ng Diyos sa'yo dito? Ano nakikita yung pagmamahal ng Diyos sa'yo dito? Anong ikaw? Anong natatanda mo pagmamahal ng Diyos nararanasan mo dito? Pagkain, di ba? Di ba kahit na gano'n lang ulam natin, pag sinabi nila, anong kinain nyo? Adobo. Alam ko si Isyep yun. Kasi every Sunday, merong adobo, di ba? So, gawa ng Diyos yun eh. Ano pang naranasan mo sa Diyos dito? Yung mga senior, di ba? Wala tayong elevator. Anong naranasan nyo? Kalakasan, di ba? Then meron kang nararamdaman, di ba? Alam mo, sabi nga ng mga missionary dito, meron tumira sa third floor ng missionary 3 gabi na pumunta sila, nandun sila sa Prayer Mountain sa Batangas. Pero from Batangas sana, didiretso sila ng airport. Pero meron silang hindi magustuhan doon. So nagsumikap sila na balik nyo kami sa Manila. And then napadpad sila sa atin, nandiyan sa third floor. And then, unang gabi pa lang daw, naramdaman nila yung presensya ng Diyos dito. Yung isa iyak ng iyak, yung isa nararamdaman niya yung presence ng Holy Spirit daw. And then, si Lito, makita si Lito, pinag-pray si Lito. And then maya-maya nakita ko si Lito, umiyak na. Naiiyak na si Lito. So ito yun eh. Merong ginagawang Diyos dito, sana araw-araw mo siyang namnamin. Namnamin mo siya, and then, makipag-ano ka, God, ano pong gusto mong gawin ko? Bakit mo ako dinadala rito? Di ba? Okay, sabihin may nag-invite sa iyo dito, ginamit ng Diyos yun, pero gawa pa rin ng Diyos yun. So sabi niya, hindi dahil sa ating ginawa, tatandaan mo, biyaya at grasya lang ng Diyos. Verse 8, basahin natin, sabay-sabay. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin ngayon. Hukayan ko po ang palibot at lalagyan ng pataba. So ito yon, dinidelay ni God kasi meron siyang magandang plano. Maaring sa'yo, maaring sa pamilya mo, kaibigan mo. Inantay ng Diyos yun. That is a grace ni God na dapat wala na dapat wala na, tapos na. Pero sabi niya, bigyan pa ng another chance. Bigyan pa ng huling pagkakataon. Parang ganon. Para sinasabi ng Panginoon. Kaya hindi aksidente kung bakit ka nandito. Gawa ng Diyos yun, hindi dahil sa gawa natin. Sabihin mo nga sa katabi mo, nandito ka dahil sa Diyos. O, sumagot ka, ikaw din. Kahit ako, nandito ako dahil sa Diyos, di man ako taga rito. So sabi niya, bigyan pa ng pagkakataon. Hanggang ngayon, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Kaya lang, tatandaan na, merong hangganan. Kailan, di natin alam. Alam mo yon. Maring tinatawag ka ng Diyos, matagal na. Maring kinakausap ka ng Diyos, matagal na. Pero papitik-petik ka pa. Ang sabi ng Diyos ngayon, be careful. Kasi darating ang time, putulin na yan.
putulin na yan. At darating ang time, tumawag ka man sa kanya, hindi ka na niya maririnig. Hanapin mo siya, hindi mo siya makikita. Pinapaalalahanan niya tayo, huwag mong sagarin. Huwag mong sagarin yung patience ni God. Kasi sinasabi niya, may hangganan. Ibigay mo na sa demonyo yan. Matigas talagang ulo niya yan. Hayaan mo na yan, sabi niya. And then pangatlo, tatlo lang tayo, pansamantala lamang. Yung patience ni God, yung hindi siya nagagalit kagad, binibigyan tayo ng pagkakataon, temporary lang yon. Kaya huwag mong samantalahin kasi temporary lang yon. Sabi niya sa 9, baka sakaling mamunga na sa susunod na taon. Kung hindi pa, saka po ninyo ipaputol. So, November ngayon, ha? So, naririnig yung sinasabi ng Diyos. So, 2024, bahala ka. Pag pinutol ka ng Diyos, di ba? Binawarningan ka ng Panginoon. Bigyan mo po ko ng ilang buwan na lang. At ito, isang taon. Tayo, 2024, ilang buwan na lang. November, dalawa na lang, di ba? 2 buwan? Oo. So, huwag mo antayin na putulin ka ng Diyos. Binigyan na ng warning, paalala. Sinasabi niya, paulit-ulit. Luke 3:9, sabayan niyo ako. Ngayon pa may nakaamba na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Puputulin, patayin. Itong apoy na yan, pag sinabing apoy, impyerno yun. Apoy na yun, yung susunugin. Apoy yun. Ihuhulog ka, tutuyuin ka. Apoy yun, impyerno yung sinasabi ng Diyos doon. Kaya sabi niya, kahit ngayon nakahanda na yon. It's a kind of warning kasi ayaw ng Diyos. It's the same sa Panginoon. Nagkakasala tayo. Hindi tayo magiging perfecto. Pero sabi niya, ayusin mo. Ngayon na kaagad, huwag mo nang ipagpabukas kasi baka mapahamak ka. Luke 19:41 hanggang 42. Sabay tayo. Nang malapit na siya sa Jerusalem at natanaw na niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Pag nakita mo sa Mount of Olives, pag pumunta ka sa Mount of Olives, libingan nito, tapos diyan makikita mo yung ano ng simbolo ng Jerusalem, yung malaking temple. Doon nandun si Jesus, nung makita niya yon, umiyak siya. This is the shortest verse in the Bible, yung sa English, Jesus wept. Pag may mga Bible quiz, ano yung pinaka-shortest verse sa Bible? Ito yon, Jesus wept sa English. May ganun 2 word lang siya. Bakit siya tumangis? Nagpadala si God ng propeta. Hindi lang sa hindi pinaniwala, pinatay pa. Hindi na nga naniwala, pinatay pa. Hanggang ngayon nangyayari dito, ba? Pinadala ako ng Diyos dito. Hindi naman ako pinapatay. Nung una, ninanakawan ako kung ano ginagawa-gawa dito. Pero ngayon, hindi rin naniniwala naman. Hindi naman naniniwala, di ba? So, parang the same pa rin. Kaya sabi ng Diyos, umiyak siya kasi nga, kung alam lang ninyo, kaya ko ginagawa ito, mahal ko kayo. Parang dito, i-personalize mo. Kaya kita pinapakain. Mahal kita. Gusto ko maligtas ka. Bakit kita binibigyan ng bigas? Para pumunta ka, makinig ka. Gusto ko maligtas ka. Bakit kita binibigyan ng pag may perfect attendance ba? Perfect attendance, di ba? Mga ganon. O yung mga bata, hindi na raw ibibigay sa bata yung may perfect attendance ka, bata ka, hindi bibigay kung wala yung parent. Kasi pag nabigyan ng 100 daw, nag-good time. Ikaw ba naman may 100, di ba? Pagbaba mo doon, medyo ano na yun, good, yeah, oo. So, bagong rules ngayon, perfect attendance, meron kang, nakalimutan ko yun, ang utos dati, halimbawa perfect attendance si Jovel, ang utos dati, yung 100 yun, di ba? 100,000, ay hindi 100 pesos, di ba? 100 yun, di ba? Yung 50 sa kanya, yung 50 sa nanay niya o tatay niya. Hindi na follow up, hindi na sunod. So ngayon implement uli siguro. Tingnan natin. Wala si Jonabel. So ito sabi niya, tinangisan ni Jesus kasi nga, ang dami ko nang ginawa sa iyo, pinadala ko sa iyo yung pastor, propeta, pero pinatay mo pa, hindi ka na nga nakinig, pinatay mo pa. Kaya sabi ni Jesus, 42, sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makakapagdulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit ito'y
lingid ngayon sa iyong paningin. Hindi ka nakinig, hindi mo na ako makikita. Hindi mo na ako maririnig. Ito yung hangganan na sinasabi niya. Mahabang pasensya ko, pero merong hangganan yon. Kapag sinagad mo yon, hindi na. Hanapin mo man ako, hindi mo na ako makikita. Kaya habang malapit ako, saka ka lumapit sa akin. At alam natin yan. Alam natin yan. Matagal na panahon, nandito na yung Ebanghelyo sa Pilipinas. Pero makita mo, pag ganon-ganon lang yung mga tao, pag ganon-ganon lang. So sabi ni God, darating ang time, hindi mo na makikita. Kaya ito yung sabi niya, warning niya. Pasensya ng Diyos ay pansamantala lang. Hindi yon permanent. So parati mong tatandaan yon. Pinagpasensya ako ng Diyos ngayon, paano bukas? Bukas kaya. Pinagpasensyahan pa rin ako. Di nyo napapansin, nagkasala tayo pero hindi naman tayo pinatay. Pasensya ng Diyos yun eh. Kaya lang hanggang kailan yun? Kaya sabi ng Diyos, tigil mo na yan, talikuran mo yan, pagsisihan mo yan. Kasi darating oras, yung pasensya kong yan, merong hangganan, doon, lagot ka na eh. Hindi natin alam kung kailan yun. Kaya makinig ka, sabi niya. Hindi ito permanente, yung patience ni God. Merong isang puno, isipin mo ikaw yon. Ang tumbok ni God, ikaw. Huwag mo isipin yung katabi mo. O sabihin mo sa katabi mo, bahala ka. O, basta't ako magiginig ako sa Diyos, di ba? O sumagot ka, bahala ka rin. So, paisa-isa, ito yung sinasabi ng Diyos na hindi ko mo perfect attendance ka sa isip. Hindi ko mo araw-araw. Every Sunday ka nandito. And then mabait ka, tumutulong ka, tumutugtog ka, naglilinis ka, tinutulungan mo kami rito. And then pag tinignan ng Diyos ang puso mo, wala yung banal na spirito doon. Ikaw yung sinasabi nun. Ikaw ang sinasabi, ikaw yun. Puputulin ka. At ayaw ko mangyari yung kasi mahal kita. Ito lang yung mensahe ng Diyos. Hanggang ngayon, paulit-ulit sinasabi niya, tinitingnan niya yung puso ng bawat isa sa atin. Nandyan ba yung banal na spirito? Okay lang kay God. Kung pumunta ka rito, ano man ang reason mo, okay lang kay God yun. Siya nagbibigay nun eh. Kung pumunta ka rito dahil sa bigas, okay lang kay God yun. Siya nga nagbigay nun. Di naman ako nagbigay nun eh. Kung gusto mo ng 100, 400, okay lang kay God yun. Kasi siya nagbibigay nun. Pero ang gusto lang ng Diyos, higit pa doon ang gusto niyang gawin sa iyo. Hindi lang yung kaligtasan. Gusto kanyang samahan araw-araw na buhay mo. Gusto kanyang tulungan sa araw-araw na buhay mo. Makikita mo yon kung bibigyan mo lang siya ng pagkakataon na God, sinusuko ko po yung buhay ko sa iyo. Ikaw na po ang aking Panginoon tagapagligtas. Susunod po ako sa iyo. Ikaw po yung maghari. Kung ano po yung gusto mo, ito po yung maghari. Hindi po yung gusto ko. Subukan mo, kaibigan. At pag sinubukan mo yon, makikita mo, merong mangyayari. Kahit ngayon, merong mangyayari. Doon sa third floor, babaho dahil sa pusa. Nagagalit ako. Nagagalit si dito. Araw-araw, naglilinis si dito ng tayo ng pusa dito. Pag binuksan mo yan, maaamoy mo dyan. Dumating yung 2 missionary from Papua New Guinea. Ano sabi niya sa akin? Pastor ako ha. Pastor, wag ka kasing pumayag. Yung mga pusa niyan, dinudumihan itong templo ng Diyos. Wag kang pumayag. Palayasin mo yung mga pusang yan. Alam ko yun, di ba? Naniniwala ko, may kapangyarihan, nandito sa banal na Spirit. Pero ginawa ko ba, 6 na taon, 7 taon, hindi ko man ginawa. Pero nung araw nung ginawa ko, medyo mahina yung boses ko, baka marinig ako nila Lina. Ano nangyari kay Pastor? Oh, sabi ni Lito, wala daw tayo na. Pagbaba niya meron. Pero okay lang, ibig sabihin, naniwala ako sa Diyos. Hindi lang dito, yung may action talaga. May action talaga. Hindi yung, hallelujah, tapos kinabukasan, nakakita mo may tae ng pusa. Hindi dapat magbago yung paniwala mo dito. Kahit may tae pang. Alam mo, gawa ng demonyo yun eh. Wala naman dating tumatay dyan eh. Malinis yan eh. Tumatay sila sa bubong doon. Kaya pag naliligo sila, tuwang-tuwa sila, oh, merong falls, waterfalls. Anong waterfalls? Niyaya ko sila sa taas.
Tuwan-tuwa kayo, may waterfalls. Tingnan niyo, puro tayo ng pusa yung mga bubong. Kaya pala, Pastor, Makati, sabi nila. Magmula noon, hindi na sila sumasahod doon sa bubong. Kaya sabi niya, merong isang puno, ikaw yon. Ikaw yung kinakausap ng Diyos. Pag walang bunga, ano sabi ng Diyos? Oo. Sabihin mo sa katabi mo, sana wag kang putulin. Di ba? Ito yung turo niya eh. And then sabi niya, tandaan mo, yung oras natin, hiram na lang yan. Hiram na lang. Remember na magkasala tayo dapat pinatay na tayo, pero pinahiram pa tayo ng oras. So gamitin natin ayon sa kagustuhan ng Diyos. Kasi malapit na yung paghatol. Ano yung paghatol? It's either mag-rapture, it's either mauna kang mamatay sa amin, o mauna akong mamatay sa inyo, o yung pagharap natin sa Diyos. This will happen. Hindi mo mapipigilan yan. Inevitable kumbaga yan. Kaya ang gawin mo na lang, ready ka anytime. Paano ka maging ready? Meron kang Jesus sa puso mo. Naniniwala ka sa Kanya. Panginoon, di ko po naintindihan lahat. Pero gusto ko po maging anak mo ako. Gusto ko po pumunta ako ng langit. Ayaw ko pong pumunta ng impyerno. Gusto ko po samahan mo po ako araw-araw na buhay ko, hindi lang po Sunday. Alam mo, bali-baligtad mo yung kahit konti-konting yon. Pag nakita ng Diyos yung sincerity mo sa puso mo, anong gagawin niya? Ipapadala niya yung Holy Spirit dito. At siya yung gagabay, siya yung magtuturo sa atin, hindi lang pag Sunday, kundi araw-araw na buhay mo. At yun, unti-unti mo siyang mamahalin, hindi ka na pupunta dito sa sarili mong dahilan. Pupunta ka rito dahil sa Panginoong Yesus, dahil sa pagmamahal mo sa Kanya. Kaya every Sunday, excited ka. Ano kaya ang sasabihin ng Diyos sa akin ngayon? Ano kaya yung plano ng Diyos sa akin ngayon? Ganun na yung magiging status mo. Kasi malapit na, sabi ng Diyos, and then malapit ng paghatol, habaglan ng Diyos kung bakit buhay pa tayo. So, you take advantage na yon. Malapit ng paghatol, habaglan ng Diyos, hindi ito permanente. Tatandaan mo yon, hindi permanente yung patience ni God. Pinagpapasensyan ka man, merong hangganan yon. So, take note doon. May hangganan yung pasensya ng Diyos. Nagpaparusa siya. Isaiah 55:6 hanggang 7. Basahin natin sabay-sabay. Hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan. Manalangin ka sa Kanya habang siya'y malapit pa. Verse 7, dapat nang talikuran ang mga gawain ng taong masama at dapat magbago ng pag-iisip ang taong liko. And then, sabi niya, sila'y dapat manumbalik at lumapit kay Yahweh upang kahabagan at mula sa Diyos makamit nila ang kapatawaran. Dahil kapatawaran, ito yung buhay na walang hanggan sa langit. Isusulat ang pangalan mo sa langit. Isusulat yung pangalan mo doon sa libro ng buhay. At pagdating ng araw, haharap ka sa Diyos, titignan yon. At araw-araw, parati mong isipin, nakasulat ang pangalan ko sa langit, di ako dapat mag-alala. May mga worries, may mga problema, pero hindi ako dapat mag-alala kasi nakasulat na ang pangalan ko sa langit. John 8:21, sabay-sabay tayo. Muling sinabi ni Jesus sa kanila, ako'y aalis at hahanapin ninyo ako. Ngunit hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Ito yung ayon ni Jesus. Kasi pag namatay tayong makasalanan, impyerno ang punta natin. Makasalanan tayo, di ba? Pero pag naniwala ako kay Jesus, kinuha niya lahat ng kasalanan ko, yung binayaran niya yon noon pa. At kayon, hindi na ako makasalanan, matuwid na ako kasi meron akong Jesus, meron akong Holy Spirit sa puso ko. So, ligtas na ako, kumbaga. Kaya sabi niya, kung hindi, mamamatay ka sa pagiging makasalanan, impyerno ang bagsak mo doon. So, patandaan natin, hiram na panahon lang buhay natin, at para isa-isa, hindi mo ako pwedeng dahilan, hindi mo pwedeng isumbong, si pastor kasi, hindi ganon, paisa-isa, yung asawa ko kasi, hindi. And then, hindi dahil sa gawa natin, grace lang, habag lang ng Diyos kung bakit tayo binuhay, habag lang ng Diyos kung bakit tayo naligtas. Only by grace naligtas tayo at tandaan mo, again today, pansamantala. Huwag mong abusuhin. Hindi natin alam kung kailan yan. Kaya lumapit ka na sa Diyos kasi ang kaligtasan, agad-agad. Kung hindi ka paligtas, nandito ka ngayon, ngayon na. Ngayon na. God, kahit na ibulong mo kay God, God, sorry po.
Gusto ko pong magkaroon ng relationship sa'yo. Gusto ko pong maging anak mo ako. Tulungan mo ko, isuko ko po yung buhay ko po sa'yo. Ngayon na, kasi salvation is today. Tayo po'y tumayo at manalangin. Ama, salamat po. At nandito po kami, nakikita mo po ang bawat isa po sa amin. At dalayan ko, Diyos, kung merong tao po dito na wala pa siyang maayos o malinaw na relationship po sa iyo, hipuin mo po yung puso niya at ngayon mismo, sa pangalan ni Kristo, Diyos, tanggapin po niya yung kapatawaran dahil binayaran mo na po yung kasalanan namin noon pa. Libu-libong taon na po yung nakaraan. At masumpunguan po niya yung bagong buhay na kasama si Kristo. Kaya mangusap ka po sa amin at salamat po sa salita mo. Ito po'y idikit mo sa puso't isipan po namin. At ikaw po'y mag-alaga nito at pagdating ng araw, magbubunga po. At salamat din po, ngayong araw na to ay meron po kaming Holy Communion at tulungan mo po kami na masamba ka po namin hindi lang sa ritual, hindi lang siya ritual, kundi ito po ay utos mo na habang inantay ka po namin sa pagbabalik mo. Parati po naming alalahanin kung paano mo po binayaran ang aming mga kasalanan. Kaya man, nandito po kami, nagpapasakop po sa iyo, pinupuri ka po namin, samahan mo po kami at tulungan mo rin po kami na maintindihan po namin ang iyong kagustuhan. Salamat po, Diyos, sa pag-observe po namin ng Holy Communion. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Pwede pong umupo. So meron tayong Holy Communion. Sino yung magko-communion? Yung naniniwala, makinig kayo, importante ito, yung naniniwala kay Jesus, yung bread, ito yung tinapay, ito yung simbolo ng katawan ni Jesus, yung juice, pumagitna ka nga sa kanila. Doon ka sa kabila, doon ka sa kabila. Yan. Pag-iwalayin lang pag gano'n. So, seryoso yung yung communion, yung tinapay, simbolo ng katawan ni Kristo, and then yung juice, simbolo ng dugo ni Kristo. At ang ginawa niyang pagbabayad sa kasalanan natin, yung katawan niya ang tumanggap ng parusa na dapat tayo. Dapat tayo ang parusahan kasi tayo yung may kasalanan. Wala namang kasalanan si Jesus. So ito yung pinaka-greatest expression ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. At once a month, ginagawa natin to. Gusto kong namnamin ninyo na hindi lang alalahanin. Nang dahil alalahanin yung ginawa niyang pagbabayad, kundi alalahanin mo, nang dahil sa ginawa niya, ikaw ay pwedeng makapunta ng langit. Ikaw ay ligtas. At ikaw ay pwedeng kahit ngayon. Kung may karamdaman ka kahit ngayon, maniwala ka po kahit ngayon. Pag ininom mo yung Diyos na yon, dadalo yun sa dugo mo. At marami nang ginawa ang Diyos na ganon. Kasi sabi niya noon pa, bawat latay ni Jesus, kasama doon sa pagpapagaling ng mga karamdaman. Kaya gusto ko na namnamin ninyo na itong Holy Communion, hindi lang siya ritual na ginagawa natin, kundi napaka-importante po na parte ng buhay po natin. Kaya, tapos meron siyang warning. Kapag nag-communion ka na wala sa ayos, meron siyang parusa, karamdaman. Ang sabi ng Bible, yung iba namatay na. Nakuha nyo, meron po siyang warning. So, paano ka makakasunod doon sa warning na yon? Bibigyan kayo ng tinapay, bibigyan kayo ng juice, pero hahawakan nyo muna. Sabay-sabay natin kakainin, inumin mamaya yon, and then mananalangin tayo para mawala yung ligtas tayo doon sa sumpang yon. Na pagtanggap mo ng communion, kahit na elements lang yan, simbolo ng katawan ni Jesus yan. Simbolo ng dugo ni Jesus yan. So, wag mong gagawing biro. So, hawakan mo muna and then sabay-sabay tayo
And then, mananalangin tayo para bago ka mag-communion, kung ano man, mga nakatagong kasalanan dyan, ibulong mo sa Panginoon. Patawad po, Diyos. Tulungan mo po ako na may ayos ko po. Ito yun. Ito po yun. Mag-connect ka sa Diyos. Pagtanggap mo ng elements, yung tinapay at saka yung Diyos, manahimik ka, manalangin ka, at sabay-sabay tayong mananalangin, sabay-sabay natin gagawin yon. Yes, sir. Hindi ka pa pwede. Next time. Susunod. Wait lang. Iman. Next time, tuturuan ko kayo. Pag pwede na, next time. Hindi pa sila pwede mag-communion. Ikaw, pwede ka na. Sabay mo na lang sa'yo. So may mga batang hindi pa naturuan, pero yung iba naturuan ko na kapag first communion na sila, pwede na. Okay na. Paglaki mo. Si Demet. Oo. Yung mga bata po, tinuturuan muna bago sila pwedeng mag-communion. Si Mark, pwede na si Mark. Si Ariela, pwede na. Susunod kasi, paturo kayo para pwede na kayo. Pwede na si Wendy. Ay, hindi pa yan. Hindi pa yata. Demet, na ganun si Demet. Paupuin mo. So kapag hawak nyo na yung elements, yun ang manalangin, sarili mong panalangin. Kung may kasalanan na hindi mo na hingi ng tawad, hingi mo ng tawad. Pagpatungin mo. Yung mga naturuan, next time tuturuan ko kayo, pag naintindihan na ninyo, pwede kayo mag-communion. Lahat po, pag may hindi nabigyan, pakitaas yung kamay. Kaya nga hindi kayo po pwede. Makita mo, hindi nga kayo nakikinig. Next time, pag nakinig kayo, pwede na. Pakitaas niyo po yung tinapay at sumunod kayo sa akin. Panginoong Yesus, maraming salamat po
dahil sa pagmamahal mo sa akin. Lahat po ng kaparusahan na mga kasalanan ko ay tinanggap po ng iyong katawan. Pinatay ka po dahil sa kasalanan ko. Kaya salamat po sa pagbabayad mo ng mga kasalanan ko. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Munguyain niyo siya. Pagkatapos po yung cup, Panginoong Hesus, nang dahil sa dugo mo po, nahugasan po lahat ng karumihan ko. Nadulot po ng mga kasalanan ko. Ginagawa ko po ito bilang pagsunod sa utos mo na habang inaantay po kita para sunduin mo po ako papunta po ng langit, parati ko pong alalahanin kung paano mo po binayaran ang aking mga kasalanan. Salamat po, Diyos Ama, dahil sa pagmamahal mo sa akin, ipinadala mo po ang iyong nag-iisang anak na si Jesus para hindi kami mapahamak. Siya na po ang nagbayad ng mga kabayaran ng kasalanan namin. Kaya salamat po, Diyos, sa pagkakataong ibinigay mo po sa amin. Salamat po sa iyong pagmamahal. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Sa pagkakataon din na binigay ng Diyos sa atin, may balik natin sa Kanya yung portion ng pagpapala niya sa atin sa pamagitan ng tithes and offering natin. Sabi niya sa 2 Corinthians 9:6 hanggang 7, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong awa'y magpawalang buti-buti mo, Panginoon,
ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Meron tayong first timer. Welcome natin. Tatlo yung nakita ko kanilang first timer. Pwede po kayo tumayo para lang makita kayo. Kakantahan namin kayo. So, salamat sa Diyos. Sana next Sunday makasama namin kayo uli dito. Huwag muna po kayo upo. May bibigay sila sa inyo. Come to the family. We're glad that you have come to share your life with us. As we grow in love, may we always bring to you what God would have us be. I'll be always there to be strong and to lean on. Welcome po! Welcome po sa inyo. Welcome po. Sunday, balik po kayo. Merong hindi nabigyan, ibibigay po mamaya. So tayo po ay sa birthday. Merong sandali po. Sandali lang po, i-clarify natin para hindi sasama ang loob, ha? Maingay. Di ba pag kukuha ka ng parang barangay, parang ganon, merong a kind of residency. So, kung na-tiyempong birthday mo today, bago ka pa lang, merong ibibigay po pero hindi pa yung envelope. So, don't worry, maliit lang po yun. Mas malaki pa po yung bibigay ng Diyos in the coming days. So, tapos sa mga bata, ang bibigay sa kanila kotse, ay hindi pala kotse, basta't kung ano ibinigay ng Diyos sa inyo, pasalamat lang tayo at alam natin ng Diyos ay gagawa, igit pa po yung gagawin niya sa atin. hindi nagawa eh. Wait lang. Nantay ko yung cake eh. Hindi nagawa yun. Mamaya tulong na lang mamaya. After ng prayer. O kaya siguro ano na lang. Pwede po pang tumayo yung may birthday para may pag-pray tapos kakantahan. Yung may mga birthday muna ng November. May mga birthday ng November po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
birthday po. Mamaya, after kumain, meron atang table doon na doon po niyo i-claim yung perfect attendance. Para sa bigas po yun, ha. And then kapag wala kayong nasambit na resibo para sa last month, baka i-hold yun. Kasi kailangan natin sumunod dun sa ginawa nating rules. And then, si Brother Jerry, announcement lang po, malapit na yung Christmas worship natin. Para ayusin yung food at saka yung yung mga prices. Tapos po, Axel, may mga major prizes doon sa mga meron siyang qualifying lang po. Kasi maiwasan natin yung nangyari last year. Nakakuha ng major prize, parang bisita lang ata, parang ganon. So para maiwasan po yon, lahat po merong raffle para sa lahat. Pero merong special yung mga big prizes para doon sa mga regular. Ito po yung tapos yung ayusin natin yung pagkain para pag gusto niyo magdala ng pagkain. Baka pagdating ng Pasko, puro spaghetti tayo. Para may iba-iba po, may iba-iba. So kung wala kayo sa group chat, magpa-involve kayo para makita niyo yung makita niyo yung yung pwedeng para iba-iba po yung natin, handa natin. So Sunday worship natin, Christmas worship natin is 24, tama? December 24. So mag-suggest din kayo ano yung mga gusto nyong raffle prizes. Wag lang yung mga truck, mahirap dalhin dito. Wag na rin kotse, mahal daw gasolina. So tayo po ay tayo po ito manalangin. Ama, salamat po. Nandito po kami para nagpipray, tahimik. Nagpipray, tahimik. Tahimik. Panginoon, nandito po kami, nagpapasalamat po kami sa buhay po namin. At salamat po sa lahat ng birthday celebrant po namin ng November. Kilala mo po sila, even ngayon po, abutin mo po sila. Bigyan mo po sila ng kasiguraduhan na kilala mo po sila, alam mo po yung sitwasyon nila, at ikaw po yung nagbigay ng buhay po nila, at ikaw po yung nagbabantay sa kanila araw-araw. I speak blessing po sa bawat isa po sa kanila. Maalala ka po nila, lalo na hindi lang po ngayon, kundi sa mismong araw po ng kaarawan nila, na merong Diyos na nagmamahal po sa kanila, na merong Diyos na kailanman hindi sila pababayaan, hindi po sila iiwan. At salamat din po sa oras na to nakasama ka po namin. Dalangin po namin kagalingan po ni Jonabel at yung ibang may makaramdaman po sa amin. At ikaw nga po, O Diyos, ang mag-bless sa pagkain po namin, hindi lang po kalakasan, kundi kagalingan din sa mga physical katawan po namin. At salamat po sa iyong salita. Tunay nga po, O Diyos, patuloy mo po kaming tawagin. Patuloy mo po kaming isama sa iyong gawain at patuloy mo po kaming turuan. Salamat po sa iyong pagmamahal. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Akala ko ang buhay ko ay di na magbabago. At kahit ano pang gawin, ako'y bumabalik sa maling gawain. Marami na
buhay ay binago niya. Magmula na ako'y magpasya. Sa aking puso'y paghariin siya. Anong himala ako'y nag-iba. Sa kanan ko ay pinagtawan. Ginawang anak niya sa langit pupunta. O kay buti ng Diyos at ako'y binago niya. O kay buti ng Diyos at ako'y binago niya. Kay buti ng Diyos at ako'y binago niya. God bless you. Picture taking. Kakain tayo mamaya bago kayo umuwi. Kain muna. Doon po yung camera.